We're having casual, honest conversations about life, our journey of faith, and the life-changing love of Jesus. No filters, just faith. Welcome to Shade. In this episode's special guest, Dora! Roots! Come on, Dora! And we are live. And we are live again for our episode 2. naman ako doon. May pa-shades? Dahil, yes, hindi nyo matatanong bakit naka-shades ako ngayon dahil ang podcast na to ay Shade. Hindi. Siya nga pala. Hindi, kasi Ito naman, may Siya special guest, day. may special guest tayo ngayon, Ate Shawi. Isang chika babes. Isang chika babes. So, let's all welcome Mami C. Mami Corazon. C, hello! How Mami are C you, in Mami the C? house. Natuloy na din. I know, right? Happy First, Valentine's muna. Valentine's. Ay, Ay, sorry. sorry. Valentine. Oh! Meron nga ako sa inyo. Valentine presentation. Corazon means heart. Yes. Oh. Tama. Valentine's. Yeah. Ayun. Ganda. So, today's very special kasi yun nga, ang tagal na namin pinlano with Mami C, di ba, Tishawi? And buti Yes. maganda yung feedback nung pilot episode. So, due Oo. to public demand na si Mami C ang next. Public demand. Kayo lang Mm. dalawa. But, don't forget, 0969. 0969. Umabot na. Kailangan na Di ata gumagana tong mic ko, sandali. Microphone, ay dito pala. Microphone, check. Oh. Oh, yeah, gumagana. Brother, ako din. Ay, yung sa'yo. Ay, dito pala. Check. Pwede naman, pwede na. Gana ka, gana. Wala. So, Ako, di kaganyan mo din. That's mine. Ayan. parang nga may mic ako, no? Oh, yan, oh. Galing. Yan. Brother Ayun. Derek, pag mayaman na tayo, magkakaroon Oh, tayo. soon. Yung tamang microphone. Iaano ko muna tong shirt ko, promote na from Nanay Benny, ang kanyang Nanay Benny clothing. Ang Oh, Psalm 91. Oh. nawala yun. Hindi, Ayun. nawala. Psalm 91. ha? 91. Nanay Benny clothing. galing. Shout out sa Nice. Nanay Benny clothing. So order lang sa 0969. Order na tayo. Oo. Anyway, Thank So, you po. episode 2 yung unang episode kay Sotsot. So yung topic doon ay naging topic natin about salvation. Ang daming alam, Yeah. very full of wisdom si Cassandra. And ito full of wisdom, full of love, experience, and then what came to me or lang is about forgiveness, siguro yung pinaka major topic, something like that. It will go around that subject siguro. Forgiveness. My goodness. That means hurt. If there's forgiveness, there is hurt. Diba? Tama. Isang malalim na topic, pero para sa iba, mahirap gawin. Pero tayo na nandito na, hindi na tayo nagdadalawang isip. Ay, Kaya ang gandang pag-usapan, especially mag-Valentine's Day bukas. So, kasama ang forgiveness, yung love. So, love. and full of love dahil ang pangalan niya ay Corazons. Ayun nga pala. Oo. Pastor means no? puso. Nagkatagpo. Ay, meron muna akong Okay. tanong sa inyong dalawa. Bakit chika babes ang tawag mo kay ate? Alam ko Bakit naman nga ba? alam Bakit ko nga naman ba? yung chika babes. Yes. Pero May picture kasi si Mami C na sinend dun sa group chat namin ni Nasara. Nung pa siya, medyo bata-bata. Tapos kasama niya yung mga lola-lola ko, nanay, tatay niya, tsaka mga ibang lola, no? So it's an old picture. Then I saw her there na naka-side view.
So sabi ko, Mami C, kung hindi lang kita kilala, liligawan kita sa time na yun, sabi ko. Chika babes. Kaya pala yung sabi ko, nanay mo na yan. Oo. Tsaka, tignan mo naman, no? Hindi naman natin matatago, no? Ang daming naging love Oo. life ni Mami C. At Pero Yes, 969. 09, iba, mga ano yun, yes, ha? ate. Dahil, ano nga siya? Chika babes. Chika babes. Chika babes. Hindi ka naman Ano naman? pagkakaguluhan ng ganun kung hindi ka chika babes, di ba? Yes, ate. Oo. I agree. Hindi ka naman, very, yung beauty mo eh. Very striking din yung beauty mo eh. Naku, na lumalaki yung ulo ko sa inyo. Siguro ano lang, 0916. ano ba, masasabi natin, ano ba yon? Maraming pagkakamali. Hindi Hindi. Ay, I don't, maraming ano, pagkakamali. Oo. maraming yun, te. Marami tayong natutunan sa mga nakaraan na sabi nga natin sa Prayer Warriors, no? Yung mga nakaraan natin na nagiging testimonial na natin. And then, merong nakaka-pick up na, of course, hindi naman natin pagpapray na madaanan din ng iba ang nadaanan natin. But at least tayo na tapos na sa ganong part na ng buhay natin. And I heard this from you. Again, di ba? Lagi kong sinasabi sa'yo, ate, na ang sabi mo noon na yung experience at naikwento mo, and then you can be the best na makakapag-advise nung sa taong yon. Yung sa grieving ko noon, you said that to me. Na Tita Shawi, pwede ka na mag-advise sa kung meron man kakilala na napagdaanan, yung napagdaanan mo. So, sabi nga, di ba, yung experience nga naman is really the best teacher, di ba? Yeah. Ano ba yung mga pinagdaanan mo, Mami C? Well, yeah, I can say that's right, Sis Shawi, no? Ako kasi like at the age of, ano na ba ako ngayon? 56, 57. Yung 47 ka lang! 56, 57, yung mga experiences ko. 57. Sabi nga ng mga bata. So yung mga experiences ko ay parang pang 90. Sabi ko nga, I think kagaya ng nasabi ko sa iyo, yung mga experiences natin, God binigay sa atin lahat yon ni Lord because He wants to use us. And I believe in that. There are times na, yes, God wants to use me and I know that, right? Pero dahil tao lang tayo kung minsan na lagi kong sinasabi na I'm not happy and proud of kung ano yung mga nakaraan ko. It's not because like masamang tao ako. It's just like at a young age, parang nung batang-bata ko, yung dream ko is talaga housewife. Tapos yung happily married, yung talaga nasa vision ko yon, yung parang yun ang yung gusto ko ganon, yung happily married, nasa bahay lang ako, nagsiserve ng mga anak ko. Ganon talaga yung vision ko na. And then ngayon, I look back to that, sabi ko, it's not even, yes, I am happily married now, but, the third time. So, and also I have like the greatest kids, yung mabait sila, I can say I'm proud of them, mabait sila. But I know in my mind, may plano talaga si Lord sa akin. Ginamit niya ako, gagamitin pa ako. Sabi ko nga, nag-start ako at an early age. 16 lang, 16. Yung firstborn ko. Sabi ko nga, yung nakaraan ko when I was young, hindi naman ako masamang tao, yung like, I never tried, nag-inom at that age. I never really like fooled around, and I never did drugs. Ang mali lang, at right, yung parang talagang
siguro yun ang ano ko, yun ang destiny ko. Yeah. Like at that time, when I was younger, ang dami ko kasi mga kapatid na mga lalaki. And then I'm the youngest of 17. So my parents were already like kind of matanda na when I was growing up. I have different mindset sa kanila. I'm like parang yung ano ko noon modern na pero sila old fashioned pa rin. So at that time very strict sila lahat sa akin, from my brothers to my parents, di ba? Protective, parang ganun, no? Yeah, yung parang, and then I was more like kind of nagre-rebelde. It's like, how come you don't trust me, And then ganon, yung parang yung lahat ng nasa isip ko as a teenager, yung parang ayokong yung halimbawa, gagabihin akong umuwi ng bahay. Gagabihin, that means that's 5 o'clock or 6 o'clock. Gabi na yun. At that time. Ng hapon yung kala ko 5 a.m. or 6 a.m. 6 5 p.m. Oo. Yung sa Kapampangan, orasyon. Dapat umuwi ka na bago yung orasyon, yung mga matatanda. Dapat uuwi ka ng after school, dapat uwi ka. Di ba labasan nun, mga 4:30, gano'n, kapag umuwi ako. Ulitin ko, ha? 5 p.m., Brother Derek. 5 p.m., 6 p.m. 5 p.m., 6 p.m., ano na yun? Hindi the following morning, ha? Oo. Isisingit ko lang mabilisan dahil Odo Kapampangan, Ate Shawe, yung sa 5 p.m. na yun, tinatanong daw nung tatay yung anak niya, anong oras ka umuwi? Mama niya pala yung nagtatanong, anong oras ka umuwi na naman kagabi? Alas 5, sabing ganon. Oo, alam ko lasing ka, sabing ganon. Pero anong oras ka umuwi? Alas 5. Mukhang lasing ka pa, sabi gano'n. Alam kong lasing ka, pero anong oras kang umuwi? Sige na nga, alas 8, sabi gano'n. Alas 6 na lang daw. So, nasingit ko lang yun. Yun lang. Sorry. Dapat 5 p.m. may patalastas. So, yeah, yung 5 or 6, late na yun, no? So, kapag umuwi ako ng 6, yung from the top, yung pinaka-eldest brother ko, nagagalit na yun hanggang sa lahat sila. So, ikaw yung babae, ate? 3 kami, pero kasi yung dalawa, medyo, matanda na, wala na sa bahay. Nasa, nag-work na sila, yung sa may asawa. So, para talagang ako yung nag-iisang babae. So, yun, medyo strict sila. So, siyempre, as a teenager, di ba? Nadaanan lahat natin yung teenager, very, yung parang rebellious. Oh, yeah. So, iniisip natin na kaya natin. Diba? So, and then until yung dumating yung oras na, dahil nga napapagalitan ako pag umuwi ako ng late. So, there was time, kukuha lang ako ng report card. Tapos, natakot na akong umuwi. Yung parang, pagagalitan na ako kasi late na. Mga siguro, 7 o'clock na yun. Ayaw ko na umuwi kasi papapagalitan ako, natakot ako. Tapos hanggang dun sa, hindi ko na alam ang gagawin ko, pumunta lang kami dun sa bahay ng kaibigan ko. And then dahil, di ba, late na yun, yung pag ka ng like 12 o'clock, inahanap kami hanggang sa natagpuan kami. Tapos, napakabata ng isip ko noon at 16 ka. Pagkatapos noon, nakita nila kami. And then, akala ko yun na lang. Wala naman nangyari. Yung parang, okay, let's forget about it. Tapos sabi ng mga parents ko, kasi, anong sasabihin ng mga tao? Nakita ka, wala ka na dito ng midnight. So, yun, sama ka na lang sa kanila. Wala naman kasi cellphone nun, no, Mami C, na para mag-text, malilate ako or something, di ba? Wala namang ganun. Yeah. And also, yung mindset nila dahil nga, ito yung sinasabi natin, natutunan natin sa pag-aaral natin sa Prayer Warriors, di ba?
kung minsan mas inuuna natin yung iisipin ng ibang tao. Yung hindi yung situation, kung paano makakatulong yung situation yung sa situation, yung wag muna nating isipin ng ang ibang tao. Isipin muna natin kung anong nangyayari. Yeah. So like ngayon at our age ngayon, yung generation natin ngayon, siguro para sa akin, sasabihin ko, oh, you know what? Let's just think about this. Uwi na lahat. Oo. I'll keep my daughter. Oo. But then at that time, siyempre, hindi mo naman masisisi yung mga parents ko kasi old-fashioned nga sila, very religious Catholic. So, tapos and then I was also going to Catholic school. So yun ang start. Okay. No, kasi pag Sig- probinsya kasi din, it's a fact din kasi dati, Yeah. it's kasi probinsya na din po ako. Para makita ka nga lang talaga na wala pa sa bahay na parang big deal. Big deal talaga noon. Mga Tsaka times yung napapanood nila yung mga usong programa noon pag may nawawalang bata, pupunta kay Inday Badiday. Nay, tay, kunin niyo ako sa eye to eye. Mga ganun pa noon yung mga bata, hindi na siguro alam yun. Nakita ko lang sa YouTube, Inday hindi ko rin Badiday. alam yun eh. Nay, tay, kunin niyo ako sa eye to eye. Di ba? May ganun dati. Yeah. Oh, Yeah. Ngayon, tulfo na, no? Yeah. tulfo na ngayon. Hindi, sabi kasi sa natanong ko lang, Mami, kasi minsan sa prayer warriors may mga times na nagti-trigger yung ewan ko sa mga past relationship mo siguro, ewan ko kung nalulungkot may hurt pa kasi sabi nila when yung hurt from the past still hurting you now or something gets triggered and it hurts you still, parang ano yung tawag doon, warts na kulugo, hindi mo pa nabubunot yung pinaka-root para and to really be freed, 'di ba? Sabi nga nun, pag you forgive, you be freed, yung pinaka essence ng forgiveness, no? Or Is there yung any hurt ba na is it okay to ask? Siguro yung hurt hindi, I don't know, it's more of a disappointment siguro. Kaya kung minsan nag-trigger sa akin yung parang, kagaya ng nasabi ko, hindi ganito yung buhay na pinangarap ko. No? That's why sometimes sa prayer warriors ko minsan, naiiyak ko kapag ganun. Kasi I feel like ayoko ng ganito, yung divorce ng 2 times. Yung parang I feel like I'm such a disappointment. So siguro yung forgiveness kailangan sa sarili ko. Hindi sa ibang tao. Like I have to forgive myself. Kasi I always blame myself. Like alam ko naman forgiveness like yung mga previous relationship ko. Na-forgive ko na sila and then but that means okay na, tapos na. I don't wanna do anything, yung parang I mean, I see there yung una. I see him, I say hi, but I don't want to be friends with him. But that doesn't mean that I didn't forgive him. I did, I forgave him. But yet, what for? Di ba? I would probably say kung meron yung mga bata maliliit and then we have to we have to co-parent together para sa mga bata. Then yes, I'll do that. But then it's just I don't wanna, they're not my friends. So I don't know. think ate, kasi ito na, kasi sa mga ibang tao kasi, importante sa kanila yung closure. Mm-hmm. Meron ba kayong closure? Wala. Yung parang sa akin, that's probably what it is. But Yes. then,
ayaw ko lang kung bakit ganon yung, I feel like what for, di ba? Ayun yung Ano, what for natin. mhm, Kasi based sa mga naririnig ko ate, sabi nila, people go back to yung past and they think they're okay now kasi nga may kanya-kanya ng families. mhm, Pero they go back to the pain kasi nga not because you want to be with the person again. It's because of the hurt. Hindi nila mai-close yung chapter na yun Yes. kasi hindi sila nagkausap. Baka mhm. yun yung kulang. Siguro, I don't Oh, know, kasi para sa akin, yung parang, like, meron na siya sariling pamilya, I'm okay na, ang mga bata, mm, okay din naman. mm, I'm not saying, like, pag nakikita ko siya, sinasampal ko siya or anything. mm. Yun lang, So nagkikita kayo pag umuwi ka? yeah, pag umuwi, nagkikita kami. Oo, But then, ganun lang. oo. I don't know, it's just like, hindi kami, I don't know, I'm not friends with Civil. him. Mm, Civil, yeah. civil. Walang Oo. nag, you know, I don't know kung Yung kailangan ba maging friends kami, but, ano, Yeah, para sa akin siguro merong closure na. I don't know. they said that yun nga kailangan ma ma-clear yung past hurt mm, para ma talagang ma-free ka, no? Meron mm, akong i-share sa inyong yung may mga iba-ibang steps, no? But then what I na-research ko and then na-analyze ko rin kung ano yung mga steps, the five essential step din na para uh, ma-achieve mo talaga yung forgiveness and yung benefit ng forgiveness, no? First of all, dapat ma-establish yung forgiveness. It's not for them, it's for you talaga. It's the gift mm, ni God yun sa'yo, mhm, no? mhm. Yeah. Mhm. Kaya ayaw kanyang dusa ng for Mm, so long when you hold on to that hurt or yung mga naka-hurt sa'yo. Kaya ang gusto niya, yung forgiveness kagad para nga mm, ma-acquire mo na yung benefits nun. Yung five essentials daw ay, first one is acknowledge the hurt. I'll say the Mhm. five first. Then, medyo mahirap daw to. Surrender the right to punish. No? Surrender mo kay God yung vengeance na nafi-feel natin or yung pagganti. Let God do the fight, no? The vengeance or yung mag-repay. Third is mas hard to. Itong step na to, pray for those who hurt you. You actually pray for them, for God to Which bless I you. do. Yeah, Yeah, okay, that's good. which I Uh, do. and then be open to reconciliation, number four. It Mhm. doesn't mean yes, you forgive them, but it doesn't mean that you will continue your life with them again mhm. or let Yeah. them back Yes. in, no? Pero sinasabi nila, paano mo siya, kala ko ba na forgive mo na siya, pero bakit hindi kayo nag-ano, no? It doesn't mean that, no? Kagaya na sinabi ko nga, forgiveness is for you, for sa atin yun, no? Hindi naman sa kanila. Uh, Parang, parang and the may last one is, naiintindihan. sorry ate, depend on God's strength kasi hindi natin kakayanin na tayo lang. Kasi Mm, kung kaya natin, noon pa alam na natin yung formula, no? Yeah. Yun yung, Yeah. we could maybe talk about that further as we go along. yeah. Yeah, like, with me naman, like the forgiveness towards them, para sa akin, tapos na yun, like, Yes. Oo. nag-forgive na ako sa kanila because Oo. then, just like what I said, pag nakikita ko sila, I mean, I mean, hindi ako nag-aaway or something, civil lang, I mean, acquaintance, I don't have to be friends with them. I think, yung nagtitrigger talaga sa akin, I have to forgive myself. Yeah. Yeah, forgiveness sa sarili ko, yun ang, I have to accept, yun kung minsan yung disappointments, yung kailangan alisin ko sa sarili ko yun. And I have to forgive myself. I have to accept na, yung lahat ng nangyari sa akin, um, destiny ako na, yun ang destiny ko. And
main probably thing is I have to isipin ko talaga na God gave me these experiences to help others. Because at least through my experience, I know. Siguro ate, yung kasi sa'yo, yung forgiveness, okay ka na dun eh. Yung nag-hold back lang sa'yo, it's not because you didn't forgive him. Tapos ka na dun sa part na yun. From base sa narinig ko sa'yo, ang kulang na lang, or hindi kulang, ang nangyayari kasi most of the time, di ba, lalo na tayong mga babae, if there was something na naka-hurt sa atin noon, we intend to remember, not because we're angry, not because we wanted to magrebelde or may gawing, it's because that's just how emotional women are. Yung minsan yung parang, bakit pa ginawa ko to? Bakit ko ba nangyari to? Ano bang ginawa ko? Yung may moments po tayong ganun, no? Na parang mamaya naman okay ka na, nakalimutan mo na. Yeah. Kasi for me kung hindi ka nag-forgive, you're not gonna be able to move on with your life. Yeah, Be able to be happy na alam mong okay naman siya. Kasi for how many years na okay naman kayo, okay ka naman. Kasi nag-remarry ka nga, and then you're very happy. That means, yun ang isang, sa akin ng isang priest noon, na, ang sabi niya, ang may mga questions, are you happy now? Yes, Father. Have you moved na? Yes, Father. Puro yes. So kung okay ka na, that means you have forgiven. That means kung nakapag-move forward ka na, nakangiti ka na, that means you have forgiven. Yeah. And God forgive you because you're happy now. Yun ang kaya lang, mahirap kasi, alam mo Derek, minsan kasi kami mga babae, may mga moments talaga kami na hindi sinasadya, na bigla na lang maalala namin na, kasi nagtaning ganito, no, parang out of the blue, no te? Parang wala naman ang ginawa sa amin yung taong yun. Hindi naman nagparamdam na ng ilang taon. Kasi biglang, yeah, wala na nga siyang, I see him once, yung una, I see him kapag nasa bahay, umuwi kami ng Pilipinas sometimes, ini-invite ng mga bata. So, okay lang, nandun Naasar siya. ko pa kayo nun. Yan si Derek naga. Uy, gumagana ka pa. Nakikita mo, Derek? Minsan ko lang matagal. nakita nagpicture sila dahil request ni Bro Ryan, yung talagang So, alam mo naman ako, hindi ko matitiis na silang dalawa, inaano ko. Parang tanga to si Derek. Uy, parang yung bakit? Affected ba kayo? Ginagano ko at tatanda na. Ibig sabihin, mas matanda sa amin. Bakit? Affected ba kayo? Hindi, daw, yun sa love life, no? Love, yung hurt sa love. Siguro, masishare ko rin sa inyo, no? For the sake of sharing. Sana okay lang, no? Although, meron din akong share of itong sharing ko. Kumbaga, kasi, yung sinasabing hurt, o sasabihin kong hurt is sa tatay, no? Dahil marami kami magkakapatid, oo. Ngayon, si Kuya, yung talagang, although, minsan na ayaw na niyang mag-involve dahil ang daming na experience ni Kuya na hurt from kay tatay. Kasi nga si tatay ay isang mini Dolphy, no? Dami kaming magkakapatid, 307 ata and counting, no? Minsan baka nga kapatid pa kita eh. Baka kapatid pa kita, Ate Shawi, huwag kang gaganyan-ganyan pag pa-DNA tayo. Kasi magkataon na tayo na. O kaya naging girlfriend. O naging girlfriend ka niya. Si Shawi baka, nako. Pangalan ng tatay mo?
Ganun ang tatay niya. Baka minsan Domingo, minsan Dong, minsan Minik, minsan Daw. Salsosa, di ba? Oh, sabi ko na nga ba eh. Ayan na, Ayan naku, na, nare-reveal na ano, mga yeah, shade. na-reveal na, na-realize, yeah, sabi niya, kaya pala malapit ako sa'yo, Derek. Oo. Eric, tawagin ko lang yung panganay ko, ha? Mga kamukha mo. Tapos ganito rin, no? Hindi, buti nagiging light yung ano natin. Maraming hurt na ano. Tapos, 'di ba, umuwi nga si mother dito. At kahit si mother na hurt na marami at marami siyang experience na ano din, pinupuntahan pa rin niya dahil naaawa pa rin or syempre, tinutulungan pa rin niya behind the scenes si Tatang. And pumasyal nga siya, pero ang ginawa ni Kuya, kumbaga binigyan ng briefing si Tatay o papasyalan nga ni Ma'am, baka mag-usap kayo para syempre no, yung kung ano man yung closure na sinasabi nyo, baka kung magka-opportunity ka, humingi ka ng tawad sa mga nangyari, no? Yeah, Mga nangyari. yeah. Doon lalong nagalit ang kuya ko na bakit ako maghingin tawad? Ano bang ginawa ko? Parang ganun. Sabing ganun, I don't know why I'm still helping him. Well, nung sinasabi niya ito, kausap niya yung mga kapatid ko. Para nga, ang point ni kuya, uh, father pa rin natin siya, no? Kahit ano pa yung hurt na ano. So, I'm doing this although kung sinasabi ko sa inyo para alam niyo yung sakit na binigay sa akin, no? Tulad ni Drina, yung kapatid kong nandyan sa ano, iniwan na lang bigla, no? So, ganun yung ano, mabait ang tatay ko, pero yung hindi mo makikita yung ideal father, yung qualities ng isang father na ano, no? So, si Kuya yung tumayo, for me, no? Si Kuya yung tumayo na father figure na Father silang figure. dalawa ni Ma'am. Pero yun nga, yung hurt na, ay, parang unbelievable yung mindset ni Nathan na, ano bang ginawa kong mali? Baka hindi siya aware na yung nagawa niya ay mali. He thinks na ano, so meron din ganun. Pero mabait yun. But sabi ko nga, hindi perfect ang tao. Ako rin, alam ni Mami Sian na though I have forgiven, did I really forget about it? Tsaka, Yeah. is it important ba talaga to forget? Ikaw ba talaga ang nag-forgive o ikaw ang... Hindi. I think ako yung na-hurt dito. Ako yung na-hurt somehow, no? But then, syempre, di ko pa rin alam yung yun yung maniwala. Na-hurt ako. Hindi, No, na-hurt so, na ano. I mean, yeah, talking about forgiveness, and I get it kung ano yung sinasabi mo. No? Yun siguro yung like experience ko about forgiveness. Like, kaya siguro kung minsan na yung sumasakit yung puso ko dahil yung sa my last relationship. Yung ibig sabihin ng forgiveness. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng forgiveness? Forgiveness means like pinapatawad mo na siya sa kasalanan na nagawa. And you have to, if you forgive, you have to forget, right? Huwag nang babalikan kung ano yung naging kasalanan. So I think with my last relationship, I think yun ang nawala. Not from me, it's from him. Like yung parang like may pinagawayan kami, merong problema na nangyari. And most of the time, ang mga problems namin yung involve yung mga anak ko, yung mga bata. Parang like I would do something. Attention. Yeah. Like I would do something, para sa mga bata, and then it creates friction, di ba? Tapos, so we would talk about it kapag although hindi kami madalas mag-away, pero kapag nag-away kami, mas malaki yung, malaki. And then we would talk about it, and then magkakaroon ng forgiveness at that time, right? So, okay, isip ko, okay na. And then, the next argument, kung ano yung nangyari noon, bumabalik-balik. So, every time na may argument, bumabalik yung problema noon. So, for me, that's not
that's not forgiveness kasi lagi mong dinadala eh. Lagi mong binabalik sa current situation. Kung na-hurt ka, if you say you forgave that person, that's it, Iyan mo na, wag mo nang balikan yon. Mhm. Kasi once na binalikan mo, lagi lang na nagkakaproblema. So for me, parang sabi ko, it's just like a broken record na ganun na lang ng ganun. Wala yung talagang sinasabi niyang forgiveness, wala yung Paano yun? Sinusumbat? Pa din? yeah, yung ganon, yung parang laging bumabalik. Kasi ako kapag nag-forgive ako, okay na. Kakalimutan ko na. Kasi yun ang ibig sabihin sa akin ng forgiveness. Mm-mm. Di ba? Hindi yung lagi mong hinuhungka every time na may problema. Or kasi lagi mong iniisip yung sakit, laging So, and then siguro yung closure na sinasabi niyo. Like with my like last relationship. Siguro yun, hindi nakapaghingi ng sorry, Yung parang, I think I deserve it. Yeah. Yes. Yun ang hinihintay ko, yung parang, I deserve that, pero bakit hindi dumarating sa akin? So, siguro yun ang kuminsan naiiyak ako, yung parang, when you work so hard for the relationship, tapos nagano na lang, tapos dahil sa maling paniniwala niya, or I don't know, it's just like I don't have any control over it. But dahil because of my past, di ba? Yung parang, siguro yun, domino effect. Yung parang, I was married like the second time around, and then gusto ko talagang mag-work yun. But because of my past, nasisira lagi. So yun ang sakit na parang sinasabi ko sa sarili ko. I worked hard naman for that eh. Bakit hindi nag-grant sa akin yun, yung ever, like yung parang forever. Bakit hindi nag-grant sa akin yun? Yun ang laging umaano sa akin sa sarili ko. Kaya naiiyak ako. Do you feel na you were not enough, ate? Somehow? Somehow I feel like, how come? Bakit hindi ko siya na-fix? It's like, yung parang ano ba yun dapat sanang ginawa ko? Ano ba yung parang meron pa ba dapat akong magawa? But then, pag iniisip ko naman, kung palagi na lang ng ganon, parang wala din, parang yung parang, okay, alam mo ba yung sometimes we don't know, galing ba sa Diyos to? Yung buhay ko ngayon, di ba? Yung inalis ako ni Lord sa situation na yun because He can see my heart. Yun ang lagi kong iniisip. Alam niya, because there was a point na I couldn't control it. Dasal ako ng dasal, Lord, I want this to be fixed. Lord, wala akong patuloy na naghingi ng tulong sa Kanya. And yet, ganito yung nangyari. Pero in my mind now, nare-realize ko, God knows what was happening. Sabi niya, I love you, my child. Alisin kita in that situation. Yes. Kasi I see your suffering. Yeah. I see you kasi alam niya kung paano ko inabsorb lahat dahil I just wanna be in that relationship para masabi ko lang na eto na naman ako, divorce na naman ako. But then because He can see my pain, Inis niya ako doon. Kasi ate, ayaw din ni Lord na ma-prolong yung sakit na pinagdadaanan mo eh. Yeah. Imagine if you were still doon sa posisyon na yan. Oh, yeah. I don't think happy ka ngayon. So, kung I know sometimes yung gusto natin mangyari sa mga life natin, hindi yun ang binibigay ni God. The Lord, yeah. Kasi hindi natin minsan nare-realize yun, no? Inaalis ni tayo sa isang sitwasyon dahil mas magiging okay ka dito. Yeah. Kaya ganun ang
ano. Kaya minsan, yung mga kwentong ganyan, nia-apply na natin sa iba na. O nga, ano, Yun bakit, ang, di yeah. ba? Yun ang sinasabi nilang, you pray for something, Hmm? and then in your mind, this is not my hindi yung ipinagdasal ko, dito yung ipinagdasal ko. Tapos God gave you a better one, and we Yes. don't realize that. Hindi natin naiisip na, oh yeah, tama nga. At that time I was very masakit. Mm. Pero ngayon na nare-realize ko. Ngayon na ang dami na natin natututunan sa prayer warriors. Ngayon ko nakikita the goodness of the Lord sa akin. Kasi, yes, I was maraming sakit, maraming mga experiences na dahil sa, mapagiging, siyempre, ina, tapos maraming mga nakaraan na sana hindi nangyari, but then, yun ang talagang, destiny ko, ganun talaga. So, ngayon, ang dami na natin natututunan sa prayer warriors. Ang dami ko nang natututunan. Now, nakikita ko na yung plano ni Lord na noon hindi ko nakikita. Ngayon, nasasabi ko, oh God, you are so good to me. You Kasi alam know? niya yung ano mo, te. Alam niya yung kung ano yung kung ano yung puso mo. Kaya kanya talagang tinanggal sa ganyan. Yeah. Saka he allows So, a certain situation for his bigger plan, no? Kagaya nga ng isang itlog, 'di ba? In order to enjoy yung laman ng itlog, you have to break it first, no? Hard-boiled man yeah. 'yan or soft-boiled. Mm, You'll be broken first before ano, no? Mhm. So yeah. sa ano nga yung sa Malakay chapter 3 ano nakasulat dito chapter 3 verse 2 to 3 yung refiner's fire, 'di ba? Sabi Yeah. ganun, but who Oh, can yes. endure the day of his coming and who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and like a fuller's Mm, soap. He will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi. So kumbaga, meron ngang ano diyan 'di ba, yung parang story na nabigay sa kanila yung verse na yan, anong meaning nun. So sa research nila, pumuntas yung babae nga sa isang tawag doon uh, goldsmith ba? Goldsmith, nag-aano ng mga gold. mm, Ano, so she asked nga what is the procedure, and then yun nga sabing ganun nung ano in order to reform yung ano or remove the impurities, you have kalalagay mo itong yung metal na to, yung silver, sa very hot fire, centered sa very hot fire. Tapos tinanong na, do you have to sit and ano while you're doing it? Yes, sabing ganun. Yes, you have to be attentive or na very careful na hindi sosobra. Kasi pag sumobra, it will break it totally na unrepairable, no? Also, going back dun sa kanina, Mami Sina, sinabi mo na yung inuungkat, actually, dun yun sa nasabi kong 5 steps or 5 essentials, no? Dun yun sa ano pa rin na yung suffering, no? We surrender the right to punish, no? Kasi pag inuungkat mo, you're punishing that person eh. Yung ano na, 'di ba? Kala ko ba na forgive mo na ako, bakit mo inungkat? yeah. So you have to surrender that right na kasi gusto mo siyang ano, you want them to yung you have to pay for this. Kailangan mong matandaan to, di mo kailangan makalimutan yung ginawa mo sa akin, no? But we have to give it Mhm. to God, no, to really ano. Yung ano naman, do we really have to when you forgive someone, do we really have to um be with the person na kung ano? Well, yung forgiveness and fellowship daw ay magkaiba. Yung forgiveness nga na para sa iyo 'yon, yung fellowship sa inyong dalawa, pag fellowship, 'di ba? That means two people, no? But then, in order to accomplish yung fellowship na 'yon or yung pag-restore nung relationship na 'yon na broken, kung sino man yung na-hurt, they have to really get the uh yung genuine
tawag doon, yung apology. Genuine apology, no? Hindi yung may difference kasi yun yung apology and like just saying simple sorry, no? Sorry. Yes, apology will be like a more sincere na ano na ang proper apology daw is that you acknowledge that you were wrong. You acknowledge that you were wrong, and then the second one, sorry, I acknowledge you were wrong. Yung third one kasi that you're asking for forgiveness. The second one will be it. I'll get back to you on the second one. Pero yun yung proper apology na na yung process ata nun. So, but you don't have to let them back in, no? Kung ano, unless you receive those three nga, yung proper apology, and then you can consider yung reconciliation or go through sa ano. Yung forgiveness daw parang ano ganito daw yung analogy niya o isang analogy niya. Meron daw teacher na may assignment siya sa mga ano, okay, our lesson today is for forgiveness, no? Okay, for every person that hurt you, bring 1 tomato to class. 1 tomato. So, merong nagdala daw, 2 tomato, may nagdala 5, may nagdala, ang dami, 9, mga ganun. Okay. So, put it in a plastic bag. You have to carry it along, no? Every day, everywhere you go, every time. So, tuwan-tuwa yung mga bata dahil may dala sila. But after 5 days, medyo ano na, no? Iba na yung datingan. May nagreklamo na sa mga bata, may nagreklamo na. Teacher, do we really have to carry this along? Kasi it's hassle na. Kung saan kami pumunta, kailangan dalhin. Tsaka nabubulok na, ang baho na, sabi gano'n. Can we just let go? Exactly, sabi gano'n ng teacher. Exactly, that's what forgiveness is. Pag yung hurt mo, dala-dala mo, hassle sa'yo yan. At nabubulok yan, no? Pag hindi mo linet go, talagang maapektuhan ka. Kaya nga sabi nila, yung hurt, that's why you need to heal the hurt even from the past. Kasi daw yung hurt, it will turn to anger. Anger will turn to bitterness. And then bitterness will turn to cold heart, yung hardened heart na sinasabi sa Bible. And that's yun yung pinaka-difficult na to ano. Kaya nag-iiba yung the way that person lives because nga it started with the hurt and then anger to bitterness to Yeah. hardened heart. That's why you have to go back and heal that hurt of the past, Yeah. 'di ba? Yeah. Kagaya ng Yeah. yung si mama ko, 'di ba, na knee surgery, knee replacement. Dapat noon pa or earlier pa nung nasasaktan na, nasa-suggest na. Kung ginawa na yon, hindi na siya naghintay ng 1 year sa pain. So, the hurt of the past is hurting her still at the moment until na Yeah. replacement siya. Parang ganun daw Yeah. yung Yeah. Yeah. So, lahat naman tayo sigurado merong tayong experience or merong hurt na experience, and sometimes we pretend that we na naka-get over na tayo and we move forward. Pero along the way meron ka pa ring kasi if you're not able to pray for that person or you're not able to talk to that person na diretsahan or normal that means something still no. Pero kung let's say yung sa situation mo ate, yeah, I know you still talk about it, pero kung wala ng pain sometimes sa heart na wala na, for me wala na yon, nakakapag-forgive ka na. But sometimes you wanna talk about it just because part siya ng topic. Yeah. Or Yeah. carried away tayo ng Yeah. sitwasyon na you think hindi mo pa nale-let go yung pain or yung sitwasyon na nangyari noon. Pero it doesn't mean na parang 'di ba minsan nare-remind ka lang na but then again it's a good reminder na you've been through that. Yeah. And
pat your back. Thank you, Lord. Natapos ka sa chapter na yon and you're happy. But then, meron na naman isang mga napag-uusapan lang na parang somehow, yung 24 oras natin, 2 minutes mo na pag-usapan yung sakit na dinulot ng taong ito noon. I think that's still okay na nakapag-move on na rin tayo. Yeah. So, mahirap talaga ang yung minsan na naaano tayo ng yung meaning ng did I really nakapag-let go na ba ako, nakapag-forgive na ba ako, pero bakit minsan parang bumabalik pa rin? Is it because hindi pa rin ako nakapag-let go? But the way I look at it, but look at me now. I'm okay. Look at him. He's okay. So, at the end of the day, you are both okay. You're still blessed. Yeah. Hindi ka naman mabibless ni God kung hindi rin yung puso mo. And you get to appreciate kung ano meron ka ngayon because of the hurt of the past. The past. Yeah. Oo. Yun nga, na kung may ganun pa rin na you get reminded still, no? That is, I think, where yung fifth step na kailangan na si God na ganun. Kaya nga siguro nga daw, remember, he taught the disciples how to pray when they ask. And nandun yung format, which we pray every day na napansin nyo, nandoon yung forgive me for my trespasses as I try to forgive those who trespass against me. Bakit kaya ilalagay ni Jesus yung prayer na yan for everyday prayer natin, format man or the kung the exact words man, recital man nun, bakit kaya ilalagay niya yun? Kasi alam niya na very difficult to forgive someone and talagang diba? So that's why we ask the divine assistance, no? Divine power na to do that, no? So I don't know who's listening here that they might have current hurt na hindi pa rin nag-heal or ano man yung nagti-trigger, iba-iba yung but I pray talaga na we learn to acknowledge it, recognize it, and then you surrender it to God, yung feeling of gusto mong mag-get back or punishment, and then yun nga, be open to reconciliation, and then surrender it. You need divine assistance, no, para talaga ma-free ka, and it's talaga for us yung forgiveness, not for the other person. You could magsasaya siya, ikaw iniisip mo pa rin yung ginawa niya, no? After how many years, they might probably didn't know that they hurt you, di ba? Yeah, I mean, para sa akin naman, like, wala yung, I thank God naman, wala naman akong galit sa kanila. It's just like, siguro, kagaya na nga nang nasasabi ko kung minsan naiiyak ako, it's because like, yung parang, bakit hindi mo na-acknowledge yung lahat ng mga ginawa? Like, why'd you have to waste the relationship dahil lang sa maling akala mo? Yung parang ganon. At saka yung, siyempre, kagaya ng nasabi mo, Ate Shawi, na kasi napag-uusapan. And then sometimes, I feel like I want to talk about it para may mga taong matututo sa mga experiences ko. And it's because it's like not a happy experience. Doon ako naiiyak din. You know, yung parang, kasi parang binabalik mo yung past mo, yung mga pain noon. So, tapos na, I mean, you know, ganyan naman tayong mga babae. Pero, Ate, how long did it take you na makapag-move on sa first? Sa first kasi, talaga. Kaya ko tinatanong, sorry Ate Hive, this is a little kaya ko tinatanong yan kasi you were only 16, 17. Alam mo, yung first ko, dahil nga napakadaming mas marami yung sakit sa saya. Well, hindi ako nahirapan na mag-move on. Dahil nga, parang hinihiling ko talaga na I wanna get away from that relationship. Dahil nga pareho kaming bata.
Oo. talking about like, getting hit, tapos yung irresponsibility, tapos yung parang at that time gusto ko na lang talagang makawala din sa relationship na yun kasi it wasn't really like it's not a good relationship. Diba? So yun talagang naka-get over ako kagad 5 years. Pero ito 5 years is still a long time, ah. yeah, ito namang last which was it lasted 24 years. Yun ang masakit. Yun, 24 years ate. Yeah, 24 years naglast. Because I thought that's my forever. Kasi nga, dahil Okay. tagal na. Now I understand why. Tapos biglang di ba? Yung parang ganon. Wala talaga sa tagal ng relationship. Na-analyze ko, Mami C, kung bakit sabi mo destiny mo yung ganyan, no? Dahil din sa jealousy, no? Ano ba yung Yep. first name nung Ika babes eh. Jo, di ba? Jo. Tapos yung pangalawa, Lu. C. Jo, Lu, Jealous. C. Galing. Diba? Oh, Pero may dumating. Jab. Tama na yan. Sabi ganon. Jab. Oh, teka muna. Tama na yan. Ako na, nandito na ako. Parang ganon yun. Walang talaga ng batang ko. Yun naman. nakakainis minsan yung talino niyan. Oh, yan. Talagang Very dapat witty. Malikot ayusin ako. mo yan. Ayusin ko yan. Ayusin mo ang buhay mo. Aray ko. We'll be right back Ayusin mo yan, after ma. this commercial Marami break. kang What does it take to change a child's future? At Prayer Warriors Family Kids and Youth Ministries, we believe it starts with a relationship. Every Saturday, we gather to teach our young ones the greatest lessons of all, to love God above everything else, and to love their neighbors as themselves. It's more than just a class, it's about planting seeds of faith so they can live life to the fullest. In partnership with the Prayer Warriors family, we are working tirelessly to sustain this mission. But we can't do it alone. Your love donation, no matter the size, helps us keep these doors open and these hearts growing. Support the Prayer Warriors family. To donate, message Prayer Warriors Family Messenger. Thank you and God bless you. And we're back. So, yun ang mas hurtful yun. Dahil nga, Ate, and it's then, 24 years. It's not something na, and then that relationship, like yung 10 years, the first 10 years, ang ganda. It's like ideal, yung walang laging masaya, laging towards the end lang, na medyo, ewan ko kung ano nang nangyari, yung parang, wala talaga sa tagal, tama. yeah, nag-change lahat, yung parang, nag-change siya, magbuhat ng, lagi siyang umuwi sa Pilipinas. Kasi, naman, teka, na-meet ba niya si Derek? Yeah, si Derek na-meet Kaya niya. pala. Sabi niya, parang, ewan ko kung saan dinadala ni Derek. Hindi ako nakasama. Never ko siya na dun. Yeah, hindi. Pero, sayang na. Sayang. Hindi, Pero palang ganun. Ano sa tagal, wala talaga sa tagal. Wala sa tagal. Mm. Kapag dumating si Taning, hindi mo siya na-stop. Wala. Kaya talaga dapat destiny mo. Yeah, dapat talaga naka yung relationship God-centered. Yeah. Sorry. Napapansin ko pag sinasabi mo, I'm not proud of the past. Of course, no? Pero, nahihiya ka ba? Or, kung No. ako kasi, una, no? Because of those, mga bad experience, kumbaga, or yung bad timeline na yon, it produced something good, no? Yung mga si Ryan, Chad. Oh, yeah. No? Also, the next one, yung dapat hindi ka mahiya, for me, no? Kasi, Hindi. hey, chika babes ako. Ang dami nga. Hindi ako nababakate, No, guys. hindi. Parang ganun. Hindi yung nahihiya. Ako! Yeah. It's not, hindi yung nahihiya. It's more on, hindi ko to ginusto. Oh, Yung yun. like, Siguro. Tama. bakit, hindi ko to ginusto. Yung bakit, sinabi ko na kanina, yung hindi ganito yung gusto kong
buhay, Yun. Pero hindi ko kinakahiya. Yes. Kasi, I mean, Walang regrets. yeah. Yung kagaya ng nasabi ko, binigay sa akin ito ni Lord kasi I know He has plans, di ba? He wants to use me. But then sometimes tao lang tayo yung parang, Lord, bakit ganito? Ito yung natutunan ko sa equipping na para din sa mga dalaga or na mag-aasawa pa lang or anything na they will sa future, no? Ang power of prayer of faith, no? We pray na hindi yung gusto natin, of course, no? But we pray na naka-align yung gusto natin sa plan ni Lord. Lagi dapat ganun daw. Kaya nga ang dun sa parenting, proper parenting, na you declare, no? Minsan gusto mo yung anak mo maging engineer or nurse kasi dun yung pera, pero iba naman yung hiling niya. So you declare the early stage na what you want talaga, but then still at the end of it yung gusto or nakaplano ni Lord pa rin dapat masunod. At kung yun talagang naman yung masusunod, may God give us the courage and yung knowledge na i-accept yun na eto yung gusto ni Lord, no? So hindi natin kokontrahin dapat yun. So we could yun ang always declare in the future. So prayer talaga. Pero ate, if there will be a time, we don't know, di ba? Hindi naman natin hawak ang panahon. You're going home, di ba? What if siya ang mag-approach sa'yo? Ready ka ba na sabihin niya, let's talk? Matigas ulo niyan. Ate siya, matigas ulo niyan. Ayaw niyan, ayaw. Sinong matigas ang ulo? Si ate? Sino yung sinasabi natin dito? Yung una o yung pangalawa? Una. Yung una? Una. Oh, okay. So, yun, siguro depende, no? Depende. Kung ang pag-uusapan ay may sense, okay ako. Pero kung ang pag-uusapan ay yung walang sense, yung para kasi yun, parang kagaya nung daddy ni Derek, yung ang dami niyang anak din. So kung may sense ang pag-uusapan, why not? Baka kilala ko din yun. Baka kilala mo rin. Baka ka rin doon, ha? Derek. Ganyan din ang sinasabi ng mga... Hindi naman ako chika babes. Kasi napansin ko. Ganyan din ang sinasabi ng mga anak ko na kapag daw nawala yung yung father nila, baka kalahati sa mga nakikipaglamay mga kapatid nila. Ganyan pa naman yung type nung blonde, nakasalamin, parang baka baka kakilala mo rin yun. Kakilala mo rin yun. Hindi naman ako chika babes, kayo naman. So I mean, why not? Kapag may sense ang pag-uusapan. So, parang na lang siguro sa'yo. Parang okay, let's... wala na yun. Pero lalo na yun, ate. Yung una talagang wala na yun. Yung para. Kasi nga, parang batang-bata, Tapos, sabi nga nung nagsisik ako ng counseling dito sa second marriage. Tapos yun nung na-explain na sabi ko sa kanya yung first relationship, sabi niya, don't even consider that as a relationship. Dahil nga, bata kami, it's like, we weren't ready. Di ba tayong mga babae, Ate Shawi, maaga tayong nagmamature. Yeah. I would say I was ready kasi nagkaanak ako. Ang mindset ko noon, paano ko buhayin yung anak ko? Mayroon times na nagtinda ako ng karinderya para sa mga anak ko, para sa anak ko. Dahil nga mas maaga tayo nagmamature. Pero siya, dahil yung mga lalaki, di ba, hindi naman nagmamature, hindi maagang mag-mature. So, yun ang naging problema. Like, mas gusto pa rin niya ng mag-basketball kahit na kailangan siyang na magtrabaho or something like that. So, ganun ang nangyari. So, yung okay naman ako, nag-mature ako kagad, Pero, yun nga, hindi na work. So,
Yun talagang pinakamasakit ko, yung last ko. Ayun Yun. ate, yung last mo. Are you, So ito naman, kung yung last ko, kung kakausapin niya ako, Mm-mm. oh yeah, kasi willing akong makipag-usap sa kanya, siya ang hindi. Yun ang may kailangan na forgiveness. Mm-mm. Kasi galit siya sa akin. Mm-mm. Kasi nga, dahil sa maling akala niya, yung nag-form sa isip niya, ibang. Mm-mm. Yes. Ewan ko ngayon, kasi I don't talk to him, so ewan ko kung ano yung style niya sa akin. Pero ako willing ako, kasi nga, wala naman akong masamang iniisip Mm. or, I don't have any, bitterness towards him. Oo. Kahit na kung ano yung mga pinaggagawa niya sa akin. Siguro God knows. Alam mo, ganito lagi sinasabi ko na natin, Shawi. Yung, I don't have any control kung ano yung gagawin niya. Kasi whether nandyan ako, wala siya, if he wants to cheat, he's gonna cheat. Di ba? Yes. Oo. Sabi ko, lagi ko sinasabi sa kanya, it's between you and God. Yes. Hindi ako kasi, if you're not faithful to God, Mm-mm. that's your problem with Him. Hindi ako. Mm-mm. Lagi yun ang sinasabi ko, yung kaya parang naging sabi niya, bakit ganun daw ang sinasabi ko, yung parang I don't know, na parang hindi ako nagsiselos, o hindi. Kasi, anong magagawa ko, di ba? Kahit nabantayan mo yan ng 24 hours, magtatago at magtatago pa rin yun. So, sabi ko, it's between you and God. Yun lagi sinasabi ko. Di ba? Ganun naman, alam ko, di ba? Totoo naman, di ba, Tishawi? Oo, yan ate. Totoo yan na hindi ko na-i-apply sa sarili ko. Yun ang mga advice ko sa mga, kasi less stress sa'yo yun eh. Totoo yan. Di ba? Yung, why bother? Hindi mo mababago yung ibang tao. You have to, ikaw sarili mo mababago mo. Yung sarili mo makokontrol mo, pero hindi mo makokontrol yung ibang tao. So, Yes. just, offer na lang sila kay Lord. I-offer mo sila kay Lord, at least hindi ka na nai-stress. Diba? Oo. Tsaka May naman po ako kay Derek as a point of view ng lalaki. Ano ate? Wala akong kinalaman dyan. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Wala ako nun. Tulog na ako nun. Wala ako nun. Hindi ako yun. Ano ba yun ate? Ano? Tanong dyan. Sabihin natin, sabihin na lang na na yung sitwasyon ni Mami C. Kunwari, ikaw yung second. Ikaw yung I'm sure naman, can I say na never be second. half of the story, Mm-mm. I'm sure you know, di ba? Siguro. No. Medyo, okay, sabihin mo ikaw yung sa point of view ng lalaki, would you approach your ex na let's talk? Kasi kami mababae, we want that, we need that, di ba ate? Gusto natin mag-usap tayo. Diba? Pero sa more about opo, di ba ate, ganun tayo. Gusto natin pag-usapan natin to. Pero kasi, hindi ko masyadong yung point of view ng mga lalaki. Bakit yung ibang mga lalaki, they think confrontation na yun, hindi naman. Usap lang naman. They think na away na yun, hindi naman. Yung sa amin kasi, sige pag-awayan natin, pagkatapos ito, okay na. Hindi kayo ready ng ganon? I think I'm the wrong I'm the wrong example na lalaki na tatanungin mo natin. Kasi, unang-una, hindi ako katulad ng ibang mga lalaki. Hindi ako katulad ng ibang mga lalaki. Ako yung lalaking hindi nanloloko ng babae. Hindi. Harap din naman, hindi siya makaharap sa atin. Sabi niya, hindi ako lalaki. Aray ko. Dahil nga hindi siya, Parang gusto ko na lang mag-kape. Hindi. So, no kidding aside na ako sa amin ni May, ako yung parang babae. Mas Ako yung vocal. mas vocal, mas sa emotions. Yeah. Nauuna pa akong nagsusorry kahit
wala pa akong ginagawang mali. Or wala pa siyang ginagawang mali. Sorry na kagad. Ganun ako ka-advance. No? Mabait naman. Pero hindi ako Bakit natatawa si ate? magaan yung ano ko, yung, tsaka, emotional ako sa ganun na, kaya, Bakit gusto natatawa ate? kong lumapit ang makipag-usap na sorry, Yeah, parang yung meron iba, mga lalaki. minsan Yung nga, mas sila yung mas gusto nila na let's fix this. Let's Yeah. talk about it. Oo. Pero Kasi may it mga bothers babae me eh. ganun, I don't want to talk about it. It bothers me pag hindi, ako yung, I have to do something, no? Minsan nga, it's in the timing din, no? Pero minsan, gusto ko lang ma-fix ngayon. Ganun ako ka-eager Yeah. fix yung Mm-mm. sabi nila, don't sleep na magkagalit kayo. O, di ba? That's not true. Do you that's not believe true. in that? I don't. I don't. Oo. Sorry. I've been married for 28 years. Kaya I don't nga. believe in that. Yeah. Three months and 2 weeks na akong di natutulog. Kaya dahil sabi nila, huwag kayong matulog na magkagalit. 3 months and magti 3 weeks na yan, no? Aray ko. Puyat na ako, ate. Ayoko na. Sorry. Ay, galit na galit. Gusto ko na magpahinga. Puyat na ako. Naubo tuloy ako sa'yo, Derek. Wala ko ba iiyak tayo? Iiyakan to di ba? Yun yung... Iiyak na sana ako kanina. Kaya lang, inano mo Sinabi mo yung ano ba yun? Kasi nga. Pero ito seryoso to. Ate, naniniwala ka ba ng yung I'm sure you've heard of this method. Kunwari, meron kang gustong sabihin sa isang tao, either loved one, ex-kaibigan, or sino na wala ka ng chance na makakausap siya kasi ayaw mo makasagasa ng relationship na ng iba o ng sayo. Siyempre, parang inaano mo na yung sarili mo na ayoko nang makipag-usap kasi ayoko makasakit ng mahal ko ngayon at yung kung sino man. Have you ever thought of not just talking to God, di ba? Yung method ni in psychology kasi yung parang you're right or you pretend na you're in one room talking to that person and then you just cry down na parang gusto mo lang sabihin kung anong gusto mong sabihin para ilabas mo lang daw ng ilabas yung sama ng loob mo. May nag-ano na ba yan sa mind mo na gawin yan? Kasi napag-aralan ko kasi yan sa psychology. That's one of the methods that help other people na release. Wala nang chance pa, parang they just stuck in one room. Ano na lang sila, parang gusto lang nilang sabihin kung ano man yung galit na may nangyari ba yun sa'yo nung kasagsagan pa ng galit mo? Noon. Yeah. Nasa bed ka lang, talagang yung bakit, yung ang daming bakit pag ginawa to, bakit? Kasi wala kang chance makausap eh. Yeah. At that time na nasa kasagsagan ng paghihiwalay namin. Oo. Yung parang yun nga na wala akong control sa hinahabol ko na siya. Like, let's fix this, Oo. Ayaw na niya. Oo. Tapos ako ang sakit-sakit lang, yung parang, tapos wala akong makausap dahil nga, yung parang, yung mga kapatid ko, dahil mga lalaki sila, they don't get. Diba? Yung parang, yun na lang. So, there was a time, nandun ako sa closet. Kasi yung closet namin dati, medyo malaki yung bahay namin dati. Yung closet namin dati, siguro, dalawang ito. Parang isang na namin, yung bahay. Kalahati ng bahay namin ngayon. So, nandun ako. Nagsisisigaw na ako, Ate Shawi. Praying to God. Kasi yung parang, doon ako nagtanong, hindi ko siya sinisisi.
doon ako nagtanong, why? Lord, alam mo naman kung paano ko inano to, yung Inalaga. iningatan to. Mhm. Bakit ganito? Parang bakit wala na akong ano ngayon? Bakit wala na akong control? Yung parang nagdadasal ako talaga yung Lord, please, yun sinasabi ko talaga, balik mo yung asawa ko sa akin. Yun ang tinatanong, yun ang pinagdadasal ko talaga. Sumisigaw ako sa loob ng kwarto, doon sa closet na. Sabi ko, Lord, balik mo na yung asawa ko sa akin. Sabi ko gano'n. Bakit gano'n? Talagang yun ang dasal ko na hindi. Yun ang sabi ko noon. Sabi ko, bakit hindi na nag-grant yung prayer ko? And then, just like what I said earlier, sometimes God, binibigay niya sa atin. Kala natin, kala natin hindi yun ang pinagdarasal natin. Kala natin yung binibigay niya na sa atin, hindi yun ang dapat sa atin, di ba? Yung parang humihingi ako ng apple, binigyan niya ako ng orange. Yung parang gano'n. Oo. Dahil alam niya, mas makakabuti sa akin yung orange. Kasi yung apple na binibigay ko sa'yo, hindi maganda sa'yo yan. Yung parang gano'n. Yung parang pinipilit ko, Lord, this is what I want. Lord, this is what I want. How come you're not giving it to me? Fix this relationship, Lord. Yun ang lagi nila. But then, hindi ko pala alam, sabi ni Lord, hindi yan makakabuti sa iyo eh. Mhm. Kasi when I was in that relationship, yung parang nawawala na ako sa sarili ko kasi I'm the person na gusto ko yung tumutulong sa iba. Gusto ko yung nagbibigay. But then when I was in that relationship, I couldn't do those, parang nagiging problema. Oo. So, parang ngayon, looking back, ngayon ano ko na, sabi ko, Lord, you're so good kasi now, nagiging ko, yung sarili ko na. It's now between me and the Lord. Mhm. Like, I can now, kapag sinabi ni Lord na tulungan mo yung taong yun, Mhm. I can do it na. Wala nang nag-i-stop sa akin. So, parang gano'n. So, yun ang ko na binigay sa akin ni Lord to. Hindi man ito yung pinagdarasal ko at that moment, but then we have, yung Lord natin magaling, di ba? Okay. Matalino. Alam niya alam niya kung anong nakakabuti sa atin. And we just have to accept that. Yeah. So, at that time, at that moment, sabi ko, hindi ito yung pinagdasal I ko. can imagine you at nung mga time na yun, ate. I understand. Yeah, it was very painful. Yung kumbaga, kaya ko natanong sa'yo yun kanina na naramdaman mo ba na you felt less na of a person ng mga nangyayari. Kasi minsan, kuni-question natin sarili natin, Yeah. kuni-question natin si God na, bakit nangyari sa akin to? Ginawa ko naman lahat. Yeah. I mean na lahat-lahat na magagawa ng isang asawa, Yeah. isang tao, ng isang ina. Yeah. And yet, hindi ko deserve masaktan. And yet, bakit ako nasasaktan? Yun yung gusto kong ilabas sa'yo na sa'yo ngayon na nakapag-move on ka, yes. Thank God, di ba? Pero, nung mga time na hirap yung damdamin mo, andun yung question mo yung sarili mo na parang, ano bang ginawa ko? Yeah. Deserve ko ba to? Bakit to nangyayari? Kasi hindi pa natin alam talaga eh. Yeah. Bakit anong plano ni God sa atin? Ngayon, na-realize natin yun. It's all for our good naman. Yeah. Pero during those times sa atin, sobrang sakit, no? I can imagine yung pain, yung hurt, yung gigil mo na bumalik ka. Yeah. Ayusin mo. Sinasundan ko yun. Like, oo. Let's fix this. Let's fix Halata, this. no? Been there, done that. Para siya. Ikaw naman na-fix mo.
You know, yun din ang advice ko, no? Yung kumisan, naiiyak din ako dahil like yung mga experiences mo. At least kayo yung, parang kayo yung nagde-decide na fix ko ba o hindi. Kasi yung, like kagaya mo, siguro siya yung nag-aano sa'yo na ayusin natin to. So nasa sa'yo yung ball, di ba? Would I let go or would I just move out? But then you're choosing to, would I let go? Would I stay? But you're choosing to stay because that's what, that's what's best. What's best for you, and that's what God wants. But then I'm on the other side of the equation. Ako yung, let's fix this, and then siya yung lumitaw. So yun ang yun ang sakit. Like, ako yung naghihingi ng chance na let's fix this. And then on the, which is, ang mas masakit pa doon, yung problema, hindi naman yung, meron akong ginawang mortal sin na, na ikakaano ng pagsasama namin. Yun ang masakit doon, Note. Kaya, yun ang pinakamasakit. Kaya, kung tutusin ang problema namin, dahil may mga anak ako, yun laging may problema. Like, I can't help them. I can't do this. Dahil yung may anak ako sa unang relationship. So, yun ang nagiging problema. Yung, would I choose to be with him or with my children? Yung, why can't I have both? Yung bakit hindi magkaroon sila ng magandang relationship. Yun ang masakit na And then that's why I kept telling him na, let's work this out. Ayusin natin. Kasi from the very beginning, alam mo naman yung situation ko. Bakit ngayon nagiging problema yun? Yung ganun, ang hirap matanggap. Yung parang sana na-workout namin. But then, kagaya nga lang, it's an acceptance talaga na this is not what, hindi ako para doon. Yeah. Nakita ni Lord kung ano yung As you know, di ba, te? So, ako naman, te, kaya ako minsan... Nakamute kaya. Sorry, sisingin ko lang sana yung, kanina nakwento mo yung pain, yung cry, yung iyak mo. Yung kay Joseph the Dreamer. Sorry, yung Joseph na 'di ba nung syempre na-betray siya ng mga kapatid niya, masakit, no? Yeah. Pinaghirapan siya before siya naging isang governor or high position dun sa Egypt, no? And then he met dahil nga nagka-famine, no? Na ng pagkain yung mga kapatid niya. So hanggang inamin niya, no? Yung sabi dito sa Genesis 45, Joseph could not control himself any longer. He cried in front of all the people who were there. Kasi yung hurt nga, no? And then he told everyone to leave. So all the people left. Tapos, Joseph continued to cry. And all the Egyptian people in Pharaoh's house heard it. Rinig daw hanggang sa kabilang bahay ng mga di ba? So, napaka yung cry, no, pag yung hurt talaga. Also, kasi overtime na tayo, napakaganda ng topic. Gusto ko ring isingit for everyone's din sa mga listeners. Part 2. May pwede part 2, pero usually si Satan ina-attack niya yung family, 'di ba? Alam natin 'yon kasi nga yeah. Dahil ayaw niya kasi ang family, ang foundation no. So ayaw niya matuloy 'yon dahil in kalaban kay Jesus nga, no. So ang gusto ko sabihin is that kung couple kayo or something, whoever's listening, no. When you have arguments or misunderstanding and quarrels na hurt kayo, diba sabi ko kanina, don't allow it to become anger and then bitterness and then cold heart, no? Kasi hardened heart, no. Doon pa lang sa hurt, you talk about it because rest assured na hindi si God yung and He's allowing it so that you could also apply kung ano yung mga dapat nyong i-apply as a couple. Kasi iisa na lang kayo.
So yun lang yung ano ko na pag galit ka sa asawa mo, hindi ka galit sa asawa mo kundi sa nagawa niya na cause ni Taning na Yeah, oo. Oo. dapat ganun siguro yung ano para mas magaan. Pero minsan nakikita mo na si Taning doon sa asawa mo gusto mo lang tagpapanalo parang ganun no? Gusto mo jumpagin. Ganun lang nakikita ni May sa akin minsan siguro. Ito ata yung tsura ni Taning Sabi ganun, hindi naman papakita si Taning na may sungay na ano, minsan papakita siyang gwapo na nakasombrero, na naka-black na ano, Naka-black na shirt, oo. black na shirt. Kaya magtatanggal lang ako ayoko na nga ng black na shirt na ganito. No, so yun. Yeah, at saka ano, yun nga, like, piliin mo talaga, choose your battles talaga, di ba? Kapag, lagi sinasabi, marriage is not, yung parang, it's a work in progress. You're not supposed to live. You're not supposed to be happy. You're supposed to live holy. Kapag nasa, when you are in, you're in your marriage. Yeah. So, malaking pagpapasensya, di ba? I mean, kasi ako, ngayon na naging mature na ako, I know, if it's not worth of an argument, wag na lang, di ba? Agree, ate. Accept na lang. Tutulog mo na lang, no? Tulog mo na lang. Tulog Yeah. mo. Kung dahil sa age na overnight. rin. Kasi ang mentalidad ko naman kasi, ate, pagka nag-argue kayo, bukas asawa mo pa rin din naman yan Yeah. You'll still ask him, you want coffee? Or, Yeah. diba? Yeah. At saka ito pa yung nag-work sa akin nun. Kasi talaga, hindi kami talagang laging nag-argue. Maganda yung relationship namin. Kaya siguro masakit para sa akin, bakit nagkaganito? Ang ganda-ganda, kala ko maganda, kala ko perfect. Or no, it's not perfect, but it's close to perfect. Lagi yung ganitong ginagawa ko nun. Kapag may argument kami, nagdadasal ako talaga, yung Lord, kung ano yung whatever's in my heart right now, all the anger, yung bitterness, sabi ko, palitan mo ng pagmamahal. Yung laging inaano ko. Tapos, then nagiging soft, nagiging madali yung sakit, Kaya, talaga yung pagsasama namin, madalang lang talaga kaming nag-aaway. Maganda talaga yung kaya nga maraming na-shock. Nag-pray mo kasi, ate. Yeah. Maraming na-shock na nung naghiwalay kami. Oo. Kasi kapag nakikita nila kami, talagang talagang para kaming happily married. Which is I thought I was. But then, dumating towards the end nga, maraming una nga yung problema sa mga bata, tapos ayaw na niyang magtrabaho for 6 years. Wow. Hindi yun nagtatrabaho. So, now, dito pumapasok yung love and respect na natutunan ko. Sorry, kahit overtime na tayo, I just wanna, ilagay ko. Yung love and respect, di ba? Love, yung love, laging hinahanap ng yung babae. Yung kapag may love ka, then you're full of love, na bibigay lahat yung love mo, then you respect your husband. And husband, kapag pag-respected siya ng wife niya, then he gives more love. So it's like a give and take. So, ngayon, in my situation, dahil nga hindi siya nagtatrabaho, and lumaki ako sa di ba sa mga Pilipino, yung provider is the guy, the husband should be. So, nandun yung mindset ko. Nawalan ako ng respeto sa kanya dahil nga hindi siya nagtatrabaho. And that I don't give him the respect, he doesn't give me the love. So, yun ang naging problema. So, towards the end, yun ang talagang malaking problema na. So, yung doon sinabi mo. Root cause, no? Yeah. Ano nang sinabi mo, ate? So, yun. Talagang dapat yung dalawa, they have to work together. It goes hand in hand. It goes hand in hand. Yes. So yun. So, yun lang. So, sa mga go ahead. Sorry.
Go ahead, brother. Hindi, very nice tong topic natin and it's a very broad, di ba? Marami for sure. Ano pa lang tayo dyan, ha? Dun sa relationship hurts or Oo. forgiveness na marami. Hindi pa natin tinatakel yung self-forgiveness talaga na na-tap on natin kanina. Oo. Mas A mahirap little yun. bit, yeah. Di ba? Mas Mhm. mahirap yun kasi nga Mhm. yung sarili mo yung kalaban mo, no? So, Mhm. yun. Maybe we'll have part 2 nito. Di ba? Ah, Not enough. Yeah, not enough. Sarap lang na, ang sarap oo. lang pag-usapan, di ba sabi ko sa Oo. Sis Kasi Dawi, nga, sabi ko. tapos na. Yeah. Yeah. Kaya na pag-uusapan na. Mhm. Marami pa akong gustong itanong sa'yo, ate, actually. Wala akong, kaya lang, I'm really, yung lagi akong sinasabi sa'yo dati na I wanna know you more. I wanted to know what's in your heart. Kasi lagi, yung last message ko sa'yo, ate, di ba? Sabi ko, I'm really learning so much from you. Kasi nagiging instrument ka talaga sa akin. Not just me, I'm sure marami kami na kikinig sa mga kwento mo. At nagiging ano kasi yun sa akin eh. Parang it's a testimony na naya-apply. Kaya minsan papangiti na lang ako kanina kasi marami kang binitawan na mga sinabi mo na nag-joke pa nga ako, been there, done that, diba? Kaya parte naiintindihan kita na kung bakit napagdaanan mo yung mga sakit. Alam ko yun, naintindihan ko 101%. Ang gusto ko lang din malaman din, ate, kung I know you're very spiritual person ka. And that's something I really admire from you. Kasi yung ano mo talagang hindi ka rin bumibitaw kasi 'di ba pagdadasal hindi it's not because of yung may sakit tayo, may financial problem tayo. It's like what I mentioned yesterday sa last ko dun sa prayer meeting natin na my heart is healed because of you guys. And are you fully healed? And I see that you're fully healed, ate, kasi ang ganda ng aura. Makikita mo naman talaga yun. Ganda ng Cora. Diba? Ganda ng Cora. Hmm. Pero yung mga sakit na yun, andali na lang sabihin ngayon na I offered everything to God, diba? And you did. And that's something I really admire. Kung siguro it took you like probably just guessing few years na makaget over, ate, believe it or not, there's a lot out there na hanggang ngayon hindi sila makapag-let go sa pain. Kaya yung story mo, it's going to be an inspiration for a lot of people. Kasi nga, andyan si God sa buhay mo. Andito siya lagi sa'yo. Kaya, yun ang pinaka-best na ginawa mo sa life mo. It's not advice from friends, it's not advice from family. It is really yung kinapitan mo. And yan, ate, ang lagi kong sinasabi na that's something I really admire from you. Kaya, Thank you. Thank you. Marami talaga yun. Like, ang dami, like kagaya ngayon, di ba? Yung judgment ng ibang tao sa akin, yung iba yung perception nila sa naging because they only look at it outside lang, yung mga experiences ko, yung mga nangyari sa akin. So, parang sometimes kala nila dahil ganun ka, iba na yung tingin nila sa iyo. oh, But then, noon na ako, nababother ako. But then, when I know, I became to, yung, nagkaroon na ako ng relationship. Ngayon, ang iniisip ko na, yung, I'm not gonna worry about what other people say about me. Ang importante sa akin, anong sasabihin ng my Father in Heaven, that's more important to me.
I'm not worried about, it's yung mga tao nasa paligid ko. Mas importante sa akin yung ano ba yung magagawa ko ngayon that will glorify my God, that will glorify my Father in heaven. It's not what I'm gonna do this just to satisfy the people around me. Yeah, you can judge me, you can see me you want. But I know in my heart, I have a good relationship with God. And then siya lagi ang takbuhan ko. So, yun. Maraming ganun. Including my mother, ate. My mom got married when she was 18. Pinanganak niya ako 19. Nabiyuda siya 21. Nagkaroon siya ng a lot, I'm saying a lot of failed relationships. Magandang nanay ko, mabait, napaka siya. She's a beautiful inside and out na tao. A lot of people condemned her because marami siyang naging failed relationships. Yeah, they look at you. Yes. Ate, believe it or not, people looked at me din noon na pag nanay, ganyan. Yeah. Masakit noon. Siyempre. Maganda, But mabait. Si thou shall not close to thou. Baka nga kapatid kita. Kung hindi ka man Maganda, mabait. So, yun. Yeah. Kaya siguro, ate, si Shawi, nagkakaintindihan tayo. Because, kagaya ng sinabi mo, dahil yung nangyari sa mother mo, tinitingnan nila yung yung nangyari, yung maging nakaraan ng mother mo. Kagaya sa akin. I know, kasi mismong mga kamag-anak pa, yung Mga kapatid niya. Oh. But then now, I learned to accept that. Kasi, that's my past. I'm always saying I'm not happy, di ba? Kasi kung may pipiliin tayo, ganito bang past ang gusto natin, I made mistakes, yeah. And I know I was forgiven kasi naghingi na ako ng sorry kay God, and I know He forgave me. So that's all that matters. Other people, meron pang problema sa nakaraan ko, then that's their problem. So naging madali yung buhay. Yeah. Ganyan lagi kong sinasabi. Para kasi kami magkapatid ng mother ko, ate. Yeah, dahil nga doon sa age gap niyo, no? Yeah. Ayun sinasabi sa kanya na una-una, wala ka namang sinasaktan. Yeah. Na wala ka namang inaapakan. Tapos, sabi ko sa kanya lagi noon na, bakit ako hindi why I can't keep a relationship? Tapos sabi ko, kasi ginagawa kasing mission yan din minsan, sabi ko. And then, nung na-realize niya nga na, sometimes nakakatulong ka. Ayan, may naging husband siya, nung tapos naman na ako, yun naman promise niya, na mag-aasawa siya pag tapos na ako na sa dami ng failed relationships niya, ate, natakot na siya mag-asawa, pero nagbo-boyfriend pa rin siya. Not for anything physical. Pero sabi niya, and lagi ko na-explain to sa mga kapatid niya, na, you look at her na ganito, pero hindi niyo kasi alam how lonely she is. Yeah. Yeah. She's very lonely. She only have me. Yeah, totoo yan. Ate? Yeah, ganun din kasi ako nga, pagkatapos ng last relationship ko, kaagad ako nag-enter ng relationship dito nga kay Jen. It's not anything sexual, but it's yung company lang. Yung you wanna be there. Kasi naisip ko, I was a piece of, yung broken ako. Tapos kung ganun ako, then magiging yung mga anak ko ang magiging yung parang hihilain ko. And then meron silang sariling buhay, di ba? Yeah. So they see, like si Jeff,
ngayon nakikita nila na he makes me happy. Mm. Kaya ang ano nila ngayon, yung parang kasi could you imagine kung wala akong partner ngayon, kung wala akong asawa ngayon. Mm. Then lagi ko silang tatawagan, lagi ko silang So masisira ang relationship namin kasi then magiging ako, pabigat ako sa kanila, di ba? Mm. But then now, dahil mayroon akong asawa ngayon, then Mhm. I don't need yung mas Companion. meron akong companionship. Yun lang ang hinahanap ko talaga. So dahil nga meron akong companion dito sa hindi ko na sila inaabala. Mhm. And kagaya ng sinabi ko, dahil nga matanda na ako now, parang lang, yung simple lang ang buhay. Oo. Tapos pa yung Pwede. yung contentment pa. Mayroon na akong contentment, yung hindi na kung ano yung kahit na maliit yung bahay ko ngayon, masaya ako. Sabi ko nga, kahit na wala na talaga yung hindi na material things yung hinahanap natin. Yung Natutuwa na lang tayo, pero it's not be something thankful, di ba? Kung ngayon, nakakita ko ng magandang bagay. Ay, ang ganda. Pero hindi na yung, kung kayang bilhin, di bilhin. Pag hindi, okay lang din, di ba, te? Yeah. Kaya ng, kung gusto mong ipadala na lang sa 0969, ibigay ko. That's right. That's the best thing to do, especially on Valentine's Day and every day of your life. You must practice to send that to 0969. Pero bago ang lahat... Derek. Ate, sige. Pwede ikaw naman ang tanungin ko. May tanong pa? Okay, sige. Para ako. Teka. tayo gutom na siya. Hindi gutom. Wala kasing sponsor tong natin. Kaya limited lang. Kung sana may sponsor lang, pwede tayo mag-extend. Iba yung kasi airtime. Kaya Skinwell. Skinwell, yung Corazon. Teka, Derek, i-add mo yung business ni Joanna. Yung Pares. Catering. Tulad nun, hindi ko man alam paano ko babanggitin dito. Di ba? Wala akong dyan. Wala may message. Pero may may na-receive akong text, nagpapa-shoutout. Sayang din to kasi $3 din ang bayad dito sa pa-shoutout na to. Ay, Miss Wilma, hello! Yung nag-text. Paki-shoutout po kay Caleb. Caleb and Daddy Joe. Caleb, hi! And Lucas also. Hello, Lucas! Hello, Tatlo sila. Tigwa $1 yung nila. Shout out kay ay, airtime natin. Kay Sarah, $10. $10. Sige, wala pa dapat di ko pa sasabihin. Naka-gray out pa yung pangalan. So di dapat pa pumapasok. may bayad sila. Pwedeng, hi, Mommy Pines! Yeah. Hi, Mommy Pines. 100 yan. Shoutout din sa mga mga magagandang babae ng service team daw, Empanadars at saka Shoutout sa inyo mga sisters. Oo. Kami nagpapa-shoutout. Yeah. Shoutout sa lahat ng mga nanonood. Sana may napudot kayo. Ate Bessie, hello! Ate Edna, Becca naman. Kailangan ng sponsor. Dito po, i-send nyo na lang. Makikita nyo yung QR code nandyan na sa baba. 0969. Sa US po, mas madali po mag-Zelle sa... Zelle 619-944-7192. Agawan ko pa si Derek. Huwag nang ipadala kay Derek. No. But ang ganda talaga ng I want to take this opportunity na magpasalamat sa inyo. Kasi hindi ka namin pinaiyak. Hindi nyo ako, paano kanina kasi, iiyak na sana ako, kaya lang si Derek nagkaroon ng nagkaroon ng patalastas. Kaya hindi ako napaiyak. It's Valentine's. So. Yeah. So thank you. Thank you din, Ma'am C.
conversation. Sana may napulot sila, Yes, yes. Yun ang po kami. I was Okay. praying na sana somehow my experience will touch other people na may natuto sana sa mga sinasabi ko. I'm sure din. Which is, lagi naman ganon yung yung focus ko kapag nag-share ako ng experience. So I'm hoping, yung may mga taong nakikinig na makatulong yung mga man yung Oo nasa. naman. Kasi kung baga ate yung sa'yo kasi, kung ano yung past, ano yung painful experience mo, ang ginawa mo kasi, you never gave up on God. Talagang you believe pa din, nagdasal. Di ba napag-usapan natin yung lately na just pray, di ba? At yun ang ginawa mo. Kaya, tingnan mo naman ngayon, di ba? Masaya ka. Masaya ang puso mo. Hindi pa yon, hindi ka lang masaya, hindi lang masaya ang puso mo, kumamasaya din si God sa'yo. Yeah. Kaya yun naman ang importante eh. Kaya nakikita naman ate sa Kora ko. sa kora mo. Ora mo, oo. Anyway, we have to wrap it up. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. No? So, yun. Again, thank you, Mami C, for the time. Ate Shawi, as Thank usual, you. Yeah, thank you Thank for you. inviting me. Yung Valentine's plan mo? Hindi ako makikisabay dahil maraming ngayon, bengbang sa alabang ng mga tao. Marami ngayon, punuan ng mga resto. Bakit ganun? Nung panahon namin ni ate, Wala yun. Bembang? Wala. Hindi, ibig sabihin, yung Valentine's, ang daming bembangan sa kung saan-saan, no? Sa amin noon, ate, nakakayang pumasok sa mga ganun, no? Wala. Hindi, ako nga sabi ko, wala akong experience na ganun. Very wholesome. Wholesome na mother. Ano ba yung bembang na yun? Bembang. Huwag niyo akong pilitin. Ang bembang na alam ko, yung kapatid ni Darwin, kapatid ni Sis Karen. Lembang yun, lembang. Lembang yun. Yan, di bembang. Ayun, sige na. Una na ako sa inyo, ha? Sige na. Ingat kayo, Bye, kwentuhan lang Brother kayo. Derek. Baka gusto nyo kape, Oo. pag-serve ko kayo. Pag-usapan natin next week yung anong part 2. Wala na, kayo na lang. Sino yung... Hindi, tayo na lang dalawa. Sino yung guest natin, Ate Shawty? Si Derek, Ang Guest mahirap. natin si Derek. Ang mahirap Sige. nun sa akin nyo papapa-edit no? Talaga. Oo. Balikan ngayon. So yung... Bilisan mo para maano mo. Oo. Kailangan namin in 3 days. Yeah. Guest O, ka sige. namin, ha? Father's Special Day guest. special ka. Yeah. So yung show, Korsha, Porsche. Pangit. special guest. Pangit, No? pangit. Special Porsche. guest si Father's Day Derek. special tayo si Mami Pines at si Nanay Benny. Yeah. O si Nanay Benny, maraming maraming storya yun. Nakakaiyak. Oo. Nag-ano muna siya, Salmo 91. Ang awit. Ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Yun. Memorize niya talaga. Yeah. Sige na, una na ako. Sige na. Bye-bye. Serve pa ako, mag-serve. Okay, this is a Sige wrap. na, gusto niya lahat tayo magbabayo. Sige, bye. Ano ko lang yung yung recording. 5, 4, 3, 2,